Alam niyo ba na kung kayo ay kukuha ng PIN number, ay pwede na rin kayong kumuha ng digital ID na pwede niyong gamitin na legit ID kahit saan? Kung first time kayong kukuha, ito ay kapareho din ng visa ng mga regular na plastic ID kahit na ito ay isang digital. So okay, paano tayo kukuha ngayon ng digital ID? Tuturo ko sa inyo ngayon step by step, lalo na kung kayo ay isang first timer. Tara, paliwanag ko sa inyo. So unang-una, kailangan malaman nyo ang requirements na dapat ay mayroon na kayong account sa ORUS. Ano ba yung ORUS? Ito ay ang online registration and update system ng BIR. Kung wala pa kayong ORUS account, meron din tayong video na pwede nyo panoorin muna bago nyo ituloy itong digital ID. Okay, so kailangan kasi magkaroon muna kayo ng account at saka tayo tutuloy sa digital ID. Okay, so kung meron na kayong account, pwede na tayo dumiretso sa ating tutorial. So unang-una, kailangan mag-login muna tayo sa ating ORUS account. Enter lang natin ang ating email, ang ating in-create na password doon sa account at click lang natin yung I'm not a robot and then click log in. Okay, once na nakalagin na kayo, kung mapapansin nyo, kung nag-create kayo ng account sa ORUS, wala yung get your digital ID kasi creation pa lang na account yun. So ngayon, nakapag-create na tayo, makikita nyo na sa ilalim na get your digital PIN ID. Okay, so click lang natin yan. On the right side, makikita nyo naman ang information tungkol sa digital PIN ID. Okay, ito ay isang electronic version ng physical na plastic na PIN ID na galing sa BIR. At ito ay naglalaman ng ating mga basic information. Okay, so kung pwede nyo itong gamitin as valid ID. Okay, so kailangan lang na updated ang inyong digital ID at pwede nyo lang siyang baguhin after 30 days. Okay? So next, sa ilalim niya makikita nyo naman create your digital account or digital ID. Okay? So pag nakita nyo na yung dalawang portion ng ID niyan, that means yan yung front saka yung back side ng inyong ID. So, click lang natin yung add photo. Kailangan meron tayong recent photo at meron tayong mga conditions para sa mga photo na ilalagay natin o Okay, ang condition niyan ay unang-una dapat it should be a JPEG o kaya ay PNG. At ang file size natin ay dapat 10 MB lang, okay, maximum. And then, 1 by 1 ang size at saka kailangan wala tayong mga obstruction sa mukha, salamin, blero, at white background, of course. And then, basahin niyo lang lahat yan and then simply click proceed. Kaya after that, makikita niyo na yung last portion ng ating application, yung generate ID or generate digital ID paalala. And then sa ilalim makikita niyo yung tick or box na kailangan yung tick na I have read the information. Okay? So anyway, common yan, standard. And then sa ilalim makikita niyo yung confirm. So i-click lang natin yung confirm. And then at this point, generating your digital PIN ID. Okay, meron lang siyang isang pahabol. In the middle of the processing, meron lang siyang feedback na siningit sa ating process. Okay, sa ngayon, hindi nyo siya pwedeng i-bypass. Kailangan nyo siyang i-take the survey. Okay, so click lang natin yung take survey sa ilalim. So hopefully, system upgrade, meron ng escape to dahil hindi naman lahat kailangan ng feedback. Okay, so ngayon, pilapan na natin para walang masabi si BIR. Okay, anyway, it's just an information na kailangan nyo lang sagutin. Basically, mga questions and answers. Okay, so kailangan nyo lang. Scroll down nyo lang hanggang sa ilalim at makikita nyo na yung submit survey. Okay, so ganun lang naman yan kasi. Okay, right after that, makikita nyo na yung see the details. Okay, so makikita nyo na yung back information saka front information ng inyong ID. Okay, so yan na yung sample ng digital. So, okay, save lang natin ang ating digital image sa ating computer o sa ating cellphone, ating gallery. Para anytime pwede nyo na siyang i-download or i-print. Okay, downloading file. So, pwede nyo i-download front and back yan, dalawang side yan. Okay, so make sure na na-download nyo pareho. Okay, nakita nyo yung PDF files. Yan na yung ating sample digital ID in
PDF file. Okay, so that means anytime, pwede nyo siyang gamitin, pwede nyo siyang ipaprint at ipa-government offices. So okay, ito yung eksaktong magiging print out natin kung sakaling ipapa-laminate natin. Okay? So, ganyan-ganyan ang eksaktong makikita nyo at lalabas sa inyong digital ink. So, kung mapapansin nyo rin, meron din siyang QR code at makikita nyo ang legitimacy ng inyong ID. Okay? So, hindi kayo kakaba-kaba dahil sure kayo na legit ang inyong digital ID. Especially kung galing dito yan sa website ng BI. Meron din pong hotline ang BIR kung sakasakaling meron kayong problema o meron pa kayong mga katanungan, pwede nyo rin pong i-comment sa atin sa baba. So, ang hotline po ng BIR ay nandiyan sa inyong screen at kasama na rin ang kanilang email address kung meron kayong mga katanungan. Okay, so hanggang dito na lamang po at sana naipaliwanag ko na maganda at mag-comment na kayo kung meron kayong hindi naintindihan. Okay, maraming salamat din sa panonood at hindi lang po kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ng bell para updated kayo sa ating mga videos. Okay, mula po sa ProMag TV. God bless.